I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of it. This is my call. They wanna know my secret, it's because I never slept. On my night, there's a near 40 likes a wreck. See my dad, he in debt. And my mom, she upset. That's way back when 408 on Seminole was the address. They want no fighting followers. You fucking don't matter to me. Fighting my followers. They don't fighting my followers. Today's challenger to Tuguegarao City. Let's go, bro. Welcome to the Homegrown Podcast, where we highlight inspiring stories from Tuguegarao's own professionals, artists, creators, and community leaders. Born and bred in Tuguegarao, we dive into real talks on career, growth, and the hustle of building something meaningful. Whether you're chasing your dream or still finding your path, the Homegrown Podcast is here to remind you greatness begins at home. In this episode, we're joined by none other than PJ Mad, a true homegrown talent from Tuguegarao City making waves in the content creation scene with nearly 89,000 followers on Facebook. From humble beginnings to national recognition, he was recently nominated for Content Creator of the Year at the 2024 Content Creator Awards by Bloggers of the Philippines. In this episode, we dive into his beginnings, the grind behind the scenes, the passion that fuels his content, and how Tuguegarao continues to shape his voice and vision. Let's give it up for PJ Mad. Let's go! PJ. Kamusta? PJ Mad. Yeah. Kamusta guys? Kamusta? Thank you sa pag-invite. Solid. Good to have you. Solid kayo guys. Idol kita, dude. So, first of all, getting to know PJ Mad. So, who is PJ Mad behind the screen name PJ Mad? Sino nga ba PJ Mad? I'm just simple dude. Yeah. Simple. I don't know. Skater. I used to skate. I think doon You know nag-start your shit. yung pinaka. So yeah, I'm just a dude trying to reach my goals in life. So yeah. I was growing up in Tuguegarao City. Tuguegarao Kamusta City. naman? Did you? Tugil ka ba lumaki, tol? Lumaki ako sa Tuguegarao. Pinanganak akong Lawag. Then nag-move sa Tuguegarao ng like 3 years old. Sinong, and then, sinong my parents. taga-Tuguegarao sa parents mo? Your mom or my dad. So, your dad? lalaki, Ang yeah. taga-Tuguegarao. And ayun, nag-move kami dito sa Tuguegarao. And then until like I was 15 years old, nag-move kami sa LA na. So, nag-aral kayo? Nag-aral ako dito. Lumaki ako dito sa Tuguegarao. Saan ka? Saan ka nag-aral? Nag-aral. For elementary, I went to West Central. Yay! West Central. Represent! Okay, Represent! So, ayun. Nag-high school dyan sa may USL. So, nag-USL ako. Sino ba USL sa atin? Yeah. Wala. So, ayun, Did you nag-USL. finish? Hindi na. Hindi. Ayun, almost parang 1 month before graduation, I left the Philippines, bro. So, then I was kasi mag-ano na ako, mag-graduate na sana ako, mag-college na ako dun sa ano. Pero nung pagdating ko dun sa Amerika, I think they put me back sa grade 10. So, yeah. Did you want to move back then? Yeah, I think, yeah. Ginusto mo? Like Ginusto, moving to yeah. the US? I mean, wala na akong magawa. Tsaka gusto ko rin mag-exporting kasi. So, I think that's one of the, pinaka-inner me na i-explore yung, every corner of the world, pang ganun. So, yeah, gusto ko mag-travel. This was 2014 ata, nung nag-move ako sa LA. So, it's been a while. Did you have friends here, tol? Before Saan? leaving? May mga tropa ka na dito? Marami rin skater eh. So, talagang grupo. yeah. So, Ground community Catch ko. era? Yeah, Ground Catch Yeah, din. Ground Catch. Oh, yeah. Kami Shout na- out, Ground Ground Catch. Catch. The OG Snow. Yeah. So, na-meet mo rin sila Kent, mga Ken, ganun. yeah, he's my friend. Si Ken. Si Legit. Ku? Sino bang Ku? Si Alwin. Si Alwin, Aaron. There's a lot. Sila There's yung a parang lot. hindi naman sila pinaka-start, pero nandun yung nandun na rin ako nung nag-skate sila. I think there were 2 factions back Yeah. then, right? May skaters, may BMX. Yeah. BMX. Medyo Ground sabay Catch, yan. BMX. Ground ganun, yeah. So, lagi kayo sa Cagayanay nun. Ganun na nga. Meron pa yung yung longboard. Meron pa Sila yun. nung Ground Alain, Catch din. ganun. Si yeah. Doc Alain Doc ngayon. Shout out Tama, nung Alain. Doc We're gonna Alain. have you here. I know. Soon, Abox, no? Abox, yeah. Yeah. So yeah, medyo may part ako din sa family ng Ground Catch. Ground Catch.
growing up, gusto mo naman dito sa Tugi talaga. I think so, bro. Yeah. Kaya siguro one of the reason na talagang bumalik ako dito sa Pilipinas para ipakita rin na parang you don't need to go sa ibang bansa para to get money and to parang Fuck yeah. 'di ba? Tama, 'di ba? Yeah. Where I guess here, 'di ba? 'Di ba? Legit. Ikaw ba, you personally, what brought you back? Yun nga tsaka sa content creation din siguro kasi I feel like my audience is talagang nandito sa Philippines. Yeah. Okay. Maybe, meron din sa ibang lugar, ibang bansa, pero I know, family, nandun yun eh. Tsaka, gusto kong i-represent yung lugar natin. As, dito sa Tuguegarao, as Cagayan, alam mo yun, parang wala pang masyadong mga big content personality. creators. Yeah. Hindi pa na eh. So, I think gusto kong, parang pitigan yung Tuguegarao na, di ba? Yung Cagayan, parang may makilala sa atin dito, di ba? So, as creators. Honestly, Tol, I think you've already succeeded. Oh, you reached it. Yeah. Pero hindi ko pa kino-consider na nandun na ako sa kailangan at sa gusto ko talaga. So, I'm still at the level na, I So, need to do more. yun I lang need yung to do reason mo effort. going back. Like, hindi dahil you don't like the US, Yeah. or Na-homesick just that you ka. wanted to make content sa, Homesick? Hindi. Bro, kahit lumalabas na ako sa pamilya ko ganito, sa friends ko, mawala ako ng matagal. Like, I think that's mas maganda na ganun eh. I think dun ka nag-grow kapag wala yung mga taong ganun. So, I think, to be honest, you've succeeded kasi for my case, nasa Manila ako. And I've been hearing your name since then. Yeah. I don't know if you noticed, pero a lot of people sa Manila, madalas kasi naghahanap kami ng something that Different din. different Yeah. and something that features our place. And one of the defining na vlogs mo is yung inisa-isa mo yung pansitan. Yeah. Crazy. Isa yun sa we did it for like 45 days basically. Pansit araw-araw, ganun. Oh, man. Legit yun. Baka nagkaroon ka rin ng bias dahil doon. Siyempre, umay ka na, dude. medyo- Galit ka na sa pansit, siguro may hindi part ba? na ganun. Yeah. But, so yun yung nakita mo ba na first vlog ko? Or, One of the vlogs na nakita ko. Actually, marami. Pinapanood ko talaga Lumalabas yun. din sa- lumalabas sa feed, yeah. feed ko. So, it's actually succeeding yung goal mo na yun. Yeah, kasi nga parang sa paggawa rin ng isang video is really hard, legit. You have to catch the attention of the viewer from 1 second hanggang 5. That's the Yes, sir. limit. Yan lang, 3 to 5 seconds. Kailangan mong Mahook. Mahook sila ng mahook. Di ba? Kaya talagang ang hirap din gumawa ng talagang nagtrending na videos. Tol, one notable vlog of yours na I could talk about is yung restaurant. Yeah. Dude, this is what struck my mind. Yeah. Tangin na magkanong nagastos mo dun, dude. Oh, man. Yeah. Anong restaurant to? Legit. Ano to? May ROI Yeah. ka. Dude, there's this thing when he rented the building, nag-start Sa apartment namin sa taas yun, basically. Yeah. Oh, yun. Nag-ano siya ng restaurant. For a night. Like for a night. I think I know Binigyan niya, this. oh. Ito ba yung gumawa ka ng fine dining experience? Yes, that's it. I remember That's this. it. I remember this. Oh, nakita ko yun. Yeah. Yes. Nagastos mo, dude. I think nakaano ako nun. Like 56, parang ganun. Shit. Yeah, mga ganun. 56,000? Yeah, for content. Crazy. Ito kasi yan, okay. Dami Balik ko pera. kayo before nung nangyaring ano na yun. Yeah, let's go. Let's go back like few months. Let's say 4 months, parang ganun. Nasa Alaska ako nag-work. Talagang yung ipon ko, sabi ko, before ako mag-Alaska, sabi ko, uwi ako ng Pilipinas talaga para gagawa na ako ng content, sabi ko sa sarili ko. So I went to Alaska, nag-work ako ng 3 months. 3 full months overtime work. Talagang nakatayo ka lang ng 16 hours a day. Parang ganun. Yeah, that's one work. 16, dude? Yeah, mga ganun. Grind talaga. Legit. bro? Hindi, factory. So I work in a factory. 4 Like, days? no, every day. Every day for how every long? day. For like, pinakamababang oras is like 8 hours. And then, siguro max na hours na pwede mo, 16 hours. So, you earn a lot of money in a short period of time. So, nag-work ako doon. And then, lahat ng ipon ko, talagang sabi ko, gagastusin ko for content. For talagang, Invest magpapakilala ko. In-invest ko yung pera ko doon. Gagawa ko ng isang content na wala pang gumagawa sa Tuguegarao, sa Cagayan, or maybe in the Philippines, meron. Pero alam mo yun, kami lang, ng team ko na naggumawa ng Yeah. Hindi yung, di ba? So So you had a team?
You had a team Yeah, hanggang ngayon, yes. I have team, yeah. Kailangan to make yeah. something like that, man. So yun talaga, like, nag-work ako sa Alaska, yung isip ko, bro, nasa Tuguegarao na, bro. Ginagawa ko na yung mga content na yun nung nag-work pa lang ako sa Alaska. Yung fish dumadaan dyan, shit, utak ko, bro. Fuck, nasa Tuguegarao na ako. Visualize mo na. Na parang nagagawa ko na yung content. Kasi nakasulat na yun eh. Yung content na yun, bro, nakasulat na months before na-execute, bro. Solid. So talagang, na-visualize ko na, ginawa namin, and then boom, it happened. You manifested it. Manifested, bro. Manifest. Yeah. Hell yeah. Lahat, bro. Yung mga legit, pre. Legit. Yeah. Ganun kalakas yung mindset siguro ni PJ Mad, pre, na kaya parang hindi nila kahit ano pang sabihin nyo sa akin, bro. Parang wala akong pakialam, di ba? Parang ganun ka, di ba? Tol, I love that determination. Legit, bro. Legit. Tol, and that's infectious. Yung mga tropa mo, na mahahawa yan. Yun na ang gusto. I mean, yung madness, bro. Yung PJ Madness. Yes, sir. Madness, I bro. think true. Legit. Ito nabasa ko nga sa follow your inner madness. Yeah. Don't hide the madness. Follow your inner moonlight. Yeah. Crazy. Stay mad. So yeah, yun nga. Talagang Stay mad. Stay crazy, you know? Parang stay crazy sa talagang gusto mo mangyari sa buhay mo. Yun yung parang pinaka-message ko na gusto kong pakita sa sa mga followers ko, sa mga fans ko, di ba? So stay mad about your dreams. Makukuha nyo rin yun. Parang ganun. Tol, sa ganyan mo, no, you're obligated to keep going. Yes. Kasi some people now, including me, part of me, like yung seeing you do this shit inspires me din na to keep on going. Man. Totoo, pre. And I know I'm not the only one out legit there. yan. Legit. Even if you hate this guy, tayo na ang ganda ng shit niya. Don't lie. Respect. Yeah. Pag marunong ka, you'd know. Yeah. Trust Mahirap yung ginagawa. You'd know, man. Yeah. Hirap. Like, talaga, legit. So, sa pre-production, production, tas post-production, guys, ang hirap. Tsaka yung storytelling na kailangan mo ipakita dun sa may, sa may vlog, di ba? Yeah, so, it's hard. It takes skill din, legit. Skills, lahat ng yun, di ba? Lightings, camera settings, di ba? Audio. Lahat, audio, di ba? People So, na lahat included. ng skills talagang... The idea itself na ginawa mo took you how many years para You're right. actually manifest yung thing na yun. Yeah. So, So, how did you know that you had it in you? Like na magaling akong gumawa ng video. yeah. Paano mo na ano yun? Yung parang nag-start na ako eh. So kasi ako, nag-start ako sa parang pro skate videos lang, ganun. And then, I think doon ako nagka-interest na, na i-pursue yung pag-e-edit. And then, ayun, I think nung nalaman ko na talagang magaling na ako, siguro after nung nakita ng school yung gawa ko, and then parang ginawa akong parang social media, parang School, US? dito na. dito sa Anong school? kasi pala bumalik pala ako dito 2019 para mag-nursing kasi nga Filipino. Okay, give it a go back The to Filipino formula. Yeah. Even those who I know from the US, talaga they do their nurse, nursing. yeah. So ayun. Healthcare, no? Yeah. So ayun. 2019, bumalik ka mag-nursing. Bumalik ako nag-nursing para mag-school. Mag-school. And then gumawa And then, ka ng ayun, videos. nakita nung parang school na, okay, magaling ako, mag-video. So, ginawa nila ako parang leader ng parang social media, nila, para ma-handle yung mga videos, ganun. So, USL I think to? doon nag-start. St. Paul. So, St. Paul? I was there. 2019. Yeah. Pre-pandemic yun. Yeah, Oo, pre-pandemic. So, after nun, after first sem 2019, nagka-pandemic 2020 ng January, bumalik na ako sa Amerika, and then I started making videos, sa wedding videos, ganun. So, doon na nag-start yung talagang gusto ko mag-video, parang ganun. Or I can do it, parang ganun. Did you have your gear back then? Gear, yung pag-Alaska ko, nag-i-invest ako ng isang something para ma-investan. So yun, every year ko punta ako doon, bumibili ako ng something. I started with drone. So Mavic Pro agad. Noon. Yeah, Mavic Pro. Di ba parang yung kaka-release pa lang, Mavic Pro na ako. And then umuwi ulit ako dito. And then nag-video. Hindi kasi yun ang naging priority ko noon eh. Yung dapat camera pala talaga. So second year ko na pumunta sa Alaska. And then bumili ako ng camera na. So doon na nag-start yun talagang, okay, I have a camera. Anong very first camera mo? GoPro. I mean, parang yung fake na GoPro. Ewan ko meron. Alam niyo yun, guys. Yung parang, basta maliit Action lang. camera Action talaga. camera. Yeah. Okay. So, yeah, doon nag-start.
And then, yun, eventually may camera na. So, yeah. Ano bang first content mo dito pag uwi mo, bro? Nag-click ba? Did it flop? Yung yung sa restaurant ata. I think yun ang Talaga? Talagang inano ko na agad. Yun Sabi na agad ko, na "Oo." Grabe. Sabi So ko, yung first mo, hit ka agad. Yun na nga, parang ganyan. Hanggang ngayon, kasi pinapanood pa rin siya. So yung mga content na ginagawa ko halos parang evergreen siya. Hindi lang yung parang ngayon ka lang sikat or ngayon lang kilala yung video mo. Hindi, sa akin kasi parang evergreen eh. So kahit anong time of the year, people watch it. So I think yun ang gusto ko. Mag-iwan ng legacy. Parang ganyan talaga. Actually, I think sa creating content like this, ang pinakamaganda about this is you're sharing your story and then you can go back to it every single time. That's the... Makikita mo rin yung progress mo as you go. Tama. And you have something na vlog. You have a log of what you're doing, di ba? Parang memories naman. Tama nga. You can watch back pag ano. So, I think you uploaded something like dated 2021. Like yung parang you competed with that video. Oh. Tama? Yeah. Ay yung tol. I was surprised na this guy was this good back in 2021. What the fuck? So yun ba yung sinasabi mo kanina na video? Or I think so. Yung kanina dun sa likod? Or... Like, yung meron kang, yes, this video kasi tol na ginamit niya yung transition ng zipper na yung very close shot. Oo. Ayun, nabilib ako. Ganun. So, I mentioned it to him a while ago. Na, yun ba yun? Yung old video mo na yun? Yung competition, sabi mo hindi? I think, Parang competition, bro eh. parang yung loop video ba yun? Or, Oo. So, Basta yeah. you were running like up these stairs. Ganun, Yeah. Okay, tama. Okay, gets. Yeah. Yeah, Ano bro. yun, bro? Like, ganun ka na pala kalupit ng noon pa? I would say, yeah. Mga ganun. Kasi alam parang ilang years ko din na talagang hindi ka naman agad-agad, di ba? Nagagaling na, gano'n, di ba? So it took me years yung pag-skate ko. Gumawa ako ng skate clips, gano'n. So I think pinakauna kong fundamentals na natutunan is yung parang pag-match ng beat mo muna sa kasi sa mga sa music, sa actions, yeah. Kasi wala, skate lang yun eh. So kailangan na talaga magkakasunod-sunod lang eh. So I think dun ko na medyo na-master yung Tsaka yung una. timing your drops din, Yeah, pre. yeah. Tama. Jump, yeah. Pagka-drop. A little bit of slow-mo and those shit. So I think doon nag-start and then, talagang noong 2021, sabi mo, ako din. Yun na yung time na parang pauwi na ako ng Tuguegarao. Ay, 2021 ba yan? 2022 ata. 2022 yun. 22, okay. Yun, papunta na. Before ako mag-Pilipinas. So talagang grind ko rin yun. Nakita ko sa Instagram, may pa-competition yung Insta360. And then, nag-join ako. Loop video, 1 minute. Ginagawa ko yung talagang, yung mga clips dun sa video na yun. Every lunch talaga pupunta ako dun sa kailangan ko spot na napuntahan. Fuck, pagbalik. I'm late dun sa work ko dun sa Alaska. So talagang every break, talaga nag-video ako dun. And then, pumunta pa ako sa Walmart para bumili ng board. Kasi wala akong board dun. Kailangan kong i-crack yung I have to snap the board. Kasi yun yung sa script, sa story ng So, then, That's how that was a bad grind. you wanted That was a grind, bro. Grind. Yeah, grabe. And then, worth it. Nanalo ng $1,000 and then some cameras. That's a lot. Yeah. $1,000. Yeah. Yeah. I've been winning competitions basically online din, mga worldwide na kahit sino na creators pwedeng So I think I got like 3 awards, nanalo na rin ako. Parang mga competitions na worldwide talaga. So napipili yung mga videos. How do you find yung mga competitions? Sa mga brands. Kasi nagpo-post yung mga brands. So, fina-follow mo sila. Fina-follow ko yun. Ay, mga camera brands. Shoot your shot, mag-submit ka. Join ka lang. Pinaka max na napalalunan ko is like $3,000 for a video. Damn. Crazy. Legit. So I was like, damn, okay. Nag-start dun. Okay, kaya ko pala. Some kaya people ko. earn that in a year, dude. $3,000. Holy shit. But yeah, nakita ko yun. Damn. Na kaya ko pala. Okay, I moved to the next competition. Boom. Nanalo na naman. Yung sa loop video, that's the second na And then yun, movie ako dito sa Pilipinas. May short film festival ang Cagayan Tourism. So yun, nanalo din kami. You worked with Jet doon? No. So may crew la ba kami, may team kami, Mad Crew. Or nanalo kami ng first place. I mean, nanalo, champion ng So, nakita ko dun na mas kaya ko pala. Then, bro,
I get it. Kasi talagang na-master ko na rin yung skills years before and then boom, di ba? So talagang parang namibinwit ka na lang kasi alam mo na naka-prepare ka na, di ba? So anything na napupuntahan mo, makakakuha ka. This episode is proudly brought to you by our platinum sponsor, Ong Pediatric and Dental Clinic. Looking for a trusted medical and dental care for your family? Welcome to Ong Pediatric and Dental Clinic, your reliable partner in child, family, and dental wellness. Located at second floor of Chuables Restaurant, Luna and Magallanes Streets, Centro 2, Tuguegarao City. Dr. Chari Ong, a pediatrician and a healthcare advocate, offers compassionate care for children, from consultations and immunizations. For your smile, Dr. Robert Ong, general and cosmetic dentist, brings years of gentle expertise, from braces and root canals to whitening, crowns, dentures, and many more. Open Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. and Sundays by appointment. Book now at 0917-578-3195 for dental services or 0917-511-3919 for pediatrics. Because at Ong Pediatric and Dental Clinic, your child's wellness and your family's smiles are always at the heart of what we do. What began as a small pediatric clinic has now grown into a dedicated space for healing. From one doctor to a team. From serving children, parents, and even grandparents. For 25 years, we've watched families grow, and now it's time we grow with them. Our vision is to be a trusted, family-oriented, multi-specialty clinic known for quality of service, patient-oriented care across all ages. Because your health matters at every age and every season. Tuguegarao Child and Adult Care Clinic. Healthcare that grows with you. This episode is made possible by Mad Coffee Grounds, your cozy go-to for good coffee, great vibes, and even better company. Drop by for your caffeine fix and let the good brews fuel your day. Mad Coffee Grounds. Stay mad, brother. Did you ever experience else ganun? So failures like meron like yung pinakaano ko is like hindi ako nag-upload ng mas madami pa, so I think that's pinaka big na factor ko na hindi ko na subay. Your consistency. Consistency, that's hard. Yeah. Ang hirap naman kasi ito. Yeah. Making those takes a lot of hard work talaga. Totoo. Kaya parang and money. It's hard. Yeah. And money. Yeah. More on talagang labas mo na ako noon talaga. So after a year, I think, or less than a year, then people like already like taking pictures with me. Bro, sabi ko, naisip ko na yun, Alaska pa lang, bro. Then sabi ko, ito na nangyayari na. Like, so talagang napakalakas ng manifestation ng it really ko parang isa ako sa witness talaga na totoo yung manifestation. So, yeah. So since natakal natin yung kanina, so walk us through kung paano mo ginagawa ang isang video. How is your creative process? Bago ka mag-submit or bago ka mag-upload, ano yung step by step mo? Fuck, get me a pen and paper. I'm gonna take some notes on this shit. Step by step. Okay. Meron namang one time. Okay, yung storyboard? Sorry. Okay. Let's say it's a short film na lang para mas medyo official, medyo may Yeah. Pero look, hindi lang nag-apply pala ito sa short film kasi ginagawa ko rin siya after nung Alaska ko na yung mga nakasulat na talagang prepared na yung mga gagawin or mga talagang nakalinya na. Yeah. So ayun nga, I think pinaka the best na parang you need to do sa beginning is like to write down yung naiisip mo and then sinusulat mo kakatotoo. So I think yun nga talagang galing lang talaga sa isip. Go in there with a plan. Ganun din ang work ethic ng tropa ko. I learned that from him. Nice. Tama nga naman. Kasi let's say it's not gonna hindi mag-work dun sa pinano pero at least you have something, you're ready, diba? So yeah.
So you After take notes. storyboard. Take notes. And then, ayun, may meeting kaming with my crew. And then, yun, talagang batuan na ideas talaga. So, isa rin yun na, may whiteboard nga kami doon na napakalaki. So, Yeah, I saw that. I saw sulat kami doon, yeah. Talagang master plan nandyan. Isang video, boom. Talagang sulat talaga. I think that's the biggest na, Do you draw inspiration somewhere? yeah. Oh, Like may idols ka ba? Like this is certain people you watch na... Ano yung algorithm mo sa Yeah, what Okay. do you see? sa YouTube? Ganun. sa more on Facebook kasi ako ngayon, sa Reels naman. Sa inspiration, sabi mo, I think pinaka-inspiration ko talaga si Gox. Kailangan mo si Gox Art. I don't. Hindi, I'm gonna look him up. Okay, I'm gonna pero look ang him up. galing niya sa cinematic talaga. Sa lang, nag-drawing lang siya or painting, drawing, kahit ginagawa niya is yung boring na side, pinapakita niya yung parang ginagawa niyang masaya yung boring side ng paggawa ng drawing, painting. So I think super cinematic. Doon ako na talagang, damn, kaya ng batang to. Like, bro, ako din, di ba? He's a Parang, kid? Bata? he was a kid nung kilala ko siya. He was like, siguro may na siya, 19, ganun. And I was like 22, parang ganun. Kaya Did sabi you ko, know him personally? hindi. Pero talagang siya, big na siya ngayon sa cinematic, kilalang siya. So, yeah, I think doon pinaka nag-start na inspiration ko. So to actually make one content, how long does it take para i-edit mo yun? Oh, man. So, let's say planning, let's say earliest or 3 days, and then execution a day, and then editing siguro abot yan a week. Ganun. Siguro kung mabigat yung storyline ng vlog mo or So yun, it can take a week sometimes. Yeah. Pero may pinakamatagal akong hindi na-edit talaga. 1 year in production. Yung pansit na na vlog ko. 1 year yun. Kasi nangyari na like 2023, and then I think 2022, and then I think hindi ko siya na-edit until 2024. So ang tagal ng Yeah, kasi hindi Pero ko at least hindi ko nagawa mo, no? Yeah. So I think sinabi ko nga, kailangan ko tapusin yun kasi legacy yun. Walang gagawa. Sino bang next na gagawa na doon? Meron siguro, pero di ba parang gusto kong tatakan yung Tugigaraw na, okay, may ganyan pala sa Tugigaraw na gumagawa ng mga content. So talagang inunahan ko na doon sa So sa tingin mo yung pansit, yun ba ang pinaka-fulfilling sa'yo? Yun bang pinaka-nag-viral or ano? Hindi, yung pansit, lang yun, talagang gusto ko lang makilala, yung Tugigaraw lang din. Pero hindi siya yung parang pinaka-viral na or parang kasi may mga ako dyan, may mga videos ako dyan, nagawa na ng 2022 at 2023. And nag-video, may views pa rin kasi nga evergreen nga yung Hindi ko siya masabing yun yung pinaka-viral na vlog ko or pinaka-gusto ko. Pero kasi halos lahat ng vlogs ko is like have something, di ba? Parang may quality dun, so talagang hindi ko, wala akong may Anong taas vlog pa rin yung views. pinaka-proud ka or fulfilled ka? Nagawa ko siya. Na you did it for you. I did it for me because I wanted to show someone my passion. What video? Oh, that one. So that's big. That's big. Meron. Oh, the Iron Man Oh, shit. boss, That Iron was Man. notorious as Okay, fuck. umabot Yeah. sa akin yun. Literal na fake napanood yung ko yun. ginamit Legit mo. yun, God legit yun. damn. Legit yun. Oh, so legit na registered ka? Or legit na fake talaga yung Legit ginamit na mo? fake talaga. Oh, So that's kasi, scary. That's so scary. meron, yung kapitbahay ko kasi, sumali siya sa Boss Ironman. And then, ayun, daddy niya, hiniram ko muna yung ticket. Pinaprint ko, gumawa kami ng copy, lahat ng stickers. Talagang kinapi lang na din namin, inedit namin yung So, yeah. Ayun, nag-start dun sa pag-fake ko dun sa ang tawag dun? Sa ticket. And then pero hindi na kasi ako pumunta dun sa parang pinaka main point nila na na starting point nila kasi daming tao, syempre wala rin naman ako So pumunta ako sa mga checkpoints. Doon ako nagpakita sa second checkpoint pala. So we have to like forge yung mga signatures ng mga ibang mga ibang checkpoints kasi hindi naman kami dumaan doon, pero yun, dumaan kami ng 2 checkpoints nang hindi kami sinisita or walang Hindi ka natakot? Hindi. Kinabahan ko dun sa first na checkpoint na pupuntahan namin. Grabe. Talagang nagpa-pound na rin yung heart na sa... Kasi hindi ko rin expect. Pero fuck it. Sabi ko, uwi na lang din naman tayo. So, Well, that shit was scary. It is. You know, because like, yeah, I wouldn't personally as well. Pero alam mo no, like there are people out there na itong Iron Man, Yeah. like Parang he worked so hard
to train for that, ganun. And Yeah, it yeah. means a lot to them. And alam mo, may mga nasasaktan siguro na like Siguro. Dami ring you made it haters a joke in Yeah. some way. Ganun. Gets, Pero gets, di naman. Yeah. Di naman. You're just doing you. Yeah, that's Pare. yeah, And I PJ watched Mad that talaga, shit. bro. PJ Mad Mad, talaga. bro. That's That's mad. your brand. That's your brand. Legit, Tangina. legit, Good legit, shit. legit. Talaga, PJ Mad, bro. Tangina, tol. That got a lot of hate, Legit. didn't it? Dami, pre. How'd you handle that, tol? Ang saya rin kasi mag-reply sa mga ganun. Alam mo yun, nainis na sila, iniinisin mo pa, parang ganun. Talagang ginang, naman sa akin, parang iniinis ko pa yung mga At tao. the end of the day, it was publicity Yeah, sa'yo, I mean, no? yeah, tama. Tol, Kasi in a way, hindi ba siya like, did it make you feel bad? Some way na yung parang, pero parang alam mo oo yun, nga, sa sobrang parang lakas ng mindset mo na hindi ka na untouchable, ganun talaga. Parang pinipitik ka lang, kung binabash ka, ganyan ka na lang, parang wala nang hit, parang ganun. naman-hit ka na. Parang Ganun na gano'n. nga siguro. Yeah. Tsaka I think nasa utak lang talaga yun na hindi lahat ng control, diba? So, Was that the first ever video na nabash na-hate ka? ganun. Para, madami na. kasi sobrang tibay mo nun. Okay. Madami Hindi. siyang May kasi ako, may parang in-upload ako magkasunod, January, February, March ata. Or may isa pa. Pero yeah, yung January kasi nagkalayan ako nun. I think may fisherman na parang may illegal siya ginawa na parang parang poison ginawa niya. So I think doon nag-viral yun. Tapos ang dami mo nung bash, bakit ganito, ganyan, bakit nyo pa Tol, hindi ko nakita yun. Yeah. How did you react ba? Ano yung ginawa mo? Wala. Did you call kasi him out? Or? Nag pa sila, I think nag-letter pa sa akin yung B4 para dahil lang dun sa... Well, what were you supposed to do, dude? Pero yeah, tama. Showcase ko lang naman yung nila, yung parang culture nila, ganito, ganyan, di ba? So I think it's not Pero yun, may mga haters dun. And then, I think the next video, yung Boss Ironman. Before that, parang pumunta kami sa Hanas Beach Resort. Alam nyo yun, sa may Yung Pagudpod. content na siya, gano'n, yung nawala So na. yun yung ginawa ko na ang dami na namang bash. Bakit kayo pumasok sa abandoned building, ganito, ganyan. So yun. And then until BIMC, yun, may mas malalong bash na naman dun. So, and then after that, yung Tokyo Drift ng Tuguegarao. Ewan ko alam niyo about that. Of course, Of bro. course, Of bro. course, bro. Of Bro, Of course. Okay. But yeah. Wala na. Parang nung nangyari na yung bash na sa akin na yun, bro, ano yun, yun lang. I remember that. Sobrang trending nun. So, That was unsafe, dude. Okay. It was. Yeah. Tana. Okay. Yeah. Yeah, it was. Pero ayun na, hindi ko naman yan. Pero like I did it pag walang masasakyan na. It's content, pre. Pero look, hindi. I didn't mean na mag-viral dun. Kasi hindi naman ako yung nag-upload. Tsaka hindi talaga ako, nagulat lang din ako na, paggising ko, bro, what? I'm mas lalawang, nung parang mas pinapakilala nung video na yun. Pero ayun nga, I didn't mean na mag-viral pa. Tinawag ka ng mayor. Yeah. Oh. Kasi nga sa mga haters talaga na i-message si Mayor. How does it feel? Anong ginagawa mo nung nag-viral siya? Pinapanood ko lang and then inahintay ko talaga na parang okay. You get a call from someone. Yeah. Yeah, sabi ko na, ina-expect ko na. Pero I was, wala, kalmado lang ako pumunta ng police station. Pumunta sila sa bahay, I think, after 2 days. And then, I just, okay, sama ako. And then, dinala ko pa yung kotse. So, wala talagang alam mo yun, hindi ako mapapa-down ng kahit sino na dyan. Kasi parang, I know myself, parang ganun. So, pumunta ako, wala na, I deal with the problem. And, ayun, umuwi ako ng mas inasar ko pa yung mga tao kasi ewan ko nakita niyo nag-walk out ako sa And then you played this Yeah, like this GTA here. Plus respect, mission accomplished. Man, bro, di ba? Bro, mas inis yung mga tao and then yeah. So, But above it all, what did you learn from that experience? learn. Okay. Yun nga. Siguro talagang gusto ko lang talagang mag-leave ng mark after that and then okay, boom. Na yung mo pa lang you had this vlog din na you put like Christmas lights on your car. Tol, alam mo I like cars. I love mine. I protect it. It's old. Pero alam mo yung sa nakita kong ginawa mo sa car mo, you're destroying your paint, man. Yeah, like totoo. the balls on Totoo, this totoo, guy. Diba? Totoo. The balls on this Ewan ko guy. napanood niyo po yung sa may bridge ng Baggaw.
talagang fireworks. sumapit kami. Tol. Takin na. Grabe. Yeah. Di ba? Like, it's just a car. Sa akin, di ba? Parang yung balls mo na ganun gagawin mo sa kotse. It's not easy rin or hindi lang basta-basta. Kaya nga I'm actually surprised na ganyan yung kotse mo and then like sometimes I see you climbing mountains and shit. Saan mo iniiwan yun? Yeah. Kagaguhan. Di ba? I don't care. Yeah. Inopen kong open pag umalis ako saglit. Walang problema naman. Yeah. Who's gonna steal? I mean, parang yung namarkaan ng kotse, di ba? Sino pa bang gagalaw? Parang gano'n. So maybe that makes your content uniquely you, no? Yung mga crazy ideas that you do, no? Mad shit. Mad shit. Ikaw talaga yun. That's your brand. Kailangan meron pa isa ngayon this year. Di pa naman tapos yung year, so I have to do something this year na talagang makapagtatak din dito sa Tuguegarao. So yun. Do you want to talk about that or Wala pa naman sa idea ko, pero wala pa naman, pero ayun nga. Parang you're gonna I need do to something like that? Tapusin lang namin talaga tong film, and then there's something. Yeah. Do you consider that as the biggest challenge now of your content creator era? Kailangan doblehin ba yung effort ko talaga sa sa paggawa ng content, kasi to be honest, I've been slacking din. Like, tao lang din naman ako na, you get something, my days off, talagang you don't feel it, di ba? Would you say ito na yung writer's block? I mean, yung creator's block. Yeah. Or burnt out, as you can see. Hindi ko siya tinitingnan na burnout talaga kasi I don't wanna believe in it. Parang ganun. That's true. Kasi, kung iniisip mo yun magkakatotoo talaga. Kagaya nga dun sa, sa manifestation, di ba? Parang kung ano iniisip mo, mangyari. Kung iniisip mong depressed ka, talaga mati-depressed ka, di ba? So, I think, yung negativity talaga, like, you have to take off sa isip mo talaga. So, yeah. So, you're just taking a break first? Yeah, taking a break. Yun lang siguro ang tinitingnan ko na Tsaka hindi naman kailangan, as a creator or artist, hindi naman pare-pareho yung pattern ng buhay ng isang artist eh. Mm-hmm. Talagang parang wave na talagang may ups ka talaga and then may downs ka rin, syempre of course. Kasi if you're just living a stagnant life, parang ang boring ng buhay mo, super flat, diba? There's no life. Mm-hmm. So, yeah. That's how it is, bro. I think break muna tayo. We're gonna be back after this short break. This episode is proudly brought to you by our platinum sponsor, Ong Pediatric and Dental Clinic. Looking for a trusted medical and dental care for your family? Welcome to Ong Pediatric and Dental Clinic, your reliable partner in child, family, and dental wellness. Located at second floor of Chewables Restaurant, Luna and Magallanes Streets, Centro 2, Tuguegarao City. Dr. Chari Ong, a pediatrician and a healthcare advocate, offers compassionate care for children, from consultations and immunizations. For your smile, Dr. Robert Ong, general and cosmetic dentist, brings years of gentle expertise, from braces and root canals to whitening, crowns, dentures, and many more. Open Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. and Sundays by appointment. Book now at 0917-578-3195 for dental services or 0917-511-3919 for pediatrics. Because at Ong Pediatric and Dental Clinic, your child's wellness and your family's smiles are always at the heart of what we do. What began as a small pediatric clinic has now grown into a dedicated space for healing. From one doctor to a team. From serving children, parents, and even grandparents. For 25 years, we've watched families grow, and now it's time we grow with them. Our vision is to be a trusted, family-oriented, multi-specialty clinic known for quality of service, patient-oriented care across all ages. Because your health matters at every age and every season. Tuguegarao Child and Adult Care Clinic. Healthcare that grows with you.
This episode is made possible by Mad Coffee Grounds, your cozy go-to for good coffee, great vibes, and even better company. Drop by for your caffeine fix and let the good brews fuel your day. Mad Coffee Grounds. Stay mad, brother. And now we are back from our short break. PJ Mad, 2024 Content Creator of the Year nomination. How did it feel getting nominated? Yung part na yun, I think talagang naano ko na rin talaga. It's part na manifested ko na siya dati. And iniintay ko na lang yung mga bagay na yun talaga na mangyari. So I think yun na nga, nare-recognize na yung pangalan ko. And then matagal ko na talaga siya naramdaman, naisip. Kaya parang nung time na yun, nominee ako nun. So parang it's like nothing. Pero still, ano pa rin siya, achievement pa rin na manomina. How do you be a part of that? Paano? May a-applyan ka ba na I'm competing or... Wala. Yung Vloggers of the Philippines ang mamimili sa mga talaga. Sheesh. So, kailangan parang may impact ka sa community bago ka nila mapansin. So yun. So parang they did their own research. Yes. Para makita yun. Yes. Like hindi mo na kailangan mag-apply pa. Yes. They knew you were part of knew it. already. So yeah. So what does this mean to you? Parang did it help you? Did it motivate you? Or I think and it's kasi mas nakikilala na, so I really have to make more efforts sa sarili ko. I think I need to get more videos uploaded. So, what are your socials, bro? Socials. Active ka ba sa everything, lahat ng platform, Facebook, TikTok, YouTube? Usually sa Facebook lang ako or Instagram nag-upload for long form and short form. Why not like upload everywhere? Meron din ako sa TikTok pero hindi ako masyadong active sa social media na yun. So I think yun ang medyo weakness ko. Nagpo-focus ako sa isang platform. Which is wrong. So I need to like make more videos talaga. So I mean, yun naman yung pinakamahirap talaga na part ng creative natin. Yung pag-edit ng videos. Kaya medyo nahirapan ako sa part na yun. So yeah, I need to create more videos and sipagan pa yung sarili ko. Yun. content creation as a career, nakikita mo ba siya na really a profession na pwede mong gawin all throughout your life? Yes, kasi as long as may mga businesses, people can create videos and then promote yung mga products nila. So, mga content creator is talagang vital din sa marketing rin ng mga ng isang business kasi makikita nila kung talagang merong what do you call that? Credibility sa product kasi ginagamit siya ng isang content creator. So I think that may help yung mga malaking help yung mga content creators. Alam mo parang napapansin ko meron pa ring separation eh. Meron yung mga content creators dyan na they are there for marketing and then there's some na andun talaga sila for entertainment. Alam mo yun? You'd rather watch their shit instead of TV. Yeah. Mga ganun eh. I think yung nagugustuhan ng mga tao doon is like yung authenticity ng isang tao, di ba? Pinapanood mo siya kasi naniniwala ka doon sa isang tao and I think na-entertain ka. So, yeah. Especially doon sa Pancit Vlog, di ba? Yeah. Like, hindi mo naman sila sinugarcoat eh. Yeah, walang sugar. Sinabi mo yung real talk, comment mo about the Pancit. Yes. And then, yeah. Tol, nagka-hate din ba yun? Meron din naman. Dahil ayaw mo yung pansit nila. Daming eh. Diba? Siyempre, yung may-ari ng bakit ganito yung yung ratings nito. Tol, so question lang kasi I really like pansit. Pag nagte-taste test ka, nilalagyan mo ng sibuyas? Yes. Dapat hindi. Dapat hindi nga. Yeah. Dapat hindi. Kasi dun mo, like, I know some people who are like this. Legit pancit eaters na like the first bite should be wala. Yung lasa lang mismo nung luto nila. Then that's when you'd know na masarap tong babanatan ko. Yes. Pero may may criteria kang linagay doon eh. So credible naman for his own perception. May lumaban pa rin, di ba? Hindi naman sila top tier, pero tayo na masarap. Tsaka personal lang naman yun eh. Personal choice lang naman yung pagra-rankings ko dun. So yung mga hates dun wala na akong magagawa dun sa yun. In terms of monetization, sponsorships, nakakatanggap ka naman for the past few. Yes. May mga rin ako, mga partnerships din ako na kuwari, mga brands or mga businesses
videos na nagtatap sa brand ko, sa PJ Mad, to promote their business. Ganun. Ano lang, ginagawa ko sila ng short form content, hindi ko yung parang... Pero yung paggawa ko ng short form content sa kanila is parang dumadaan lang yung ads or yung business nila dun sa video ko. Not directly. Not directly. So, I think yun yung parang pinaka-branding ko yan na parang kayo ang nag-reach out or kayong hindi yung kwento sa akin pa rin pero dadaan lang kayo dun. So, I think dun yung You'll soft- show up, but it's not gonna be about Yes, you. yes, yes, Parang ganon. Sa mga brand na yan. I had a deal dun sa isang business. Ukayan siya. So, ukay-ukay. So, ayun nga, paano ko ipropromote yung ukay? So, yun, kailangan mo gumawa ng story on the spot. Okay. Ito, ang naisip ko dun is, meron kasi akong skater na kaibigan, bata. And then, syempre, skater, mahilig sa ukay yan. So, ganyan, di ba? So, ayun, nilibre ko yung bata na yun dun sa, sa ukayan na yun. Kasi they offer premium, may aircon, or maganda pa yung mga damit nila, parang brand new pa, parang ganun. So, yun yung mga features ng promote ko dun sa videos, sa ads, dun sa story namin na mag-i-skate. So, bumili dun dahil maganda ito ganyan. And then, after that, we skated dun sa SM. So, yun, alam mo yun, nag-circulate yung story dun yung business na nag-tap in sa akin is like dumaan lang talaga sa story sa video ko. So hindi siya super hard selling. Pakita lang. Yeah, pakita lang. So I think yun yung parang ko rin, yung branding ko rin na hindi ko ibebenta yung sarili ko sa iba para lang i-promote yung Yeah. Bro, It's yeah. actually good. Yeah. Actually good. Yeah, so I think that's So, that's big. in line with that, so meaning, were there sponsorships na rineject mo? Meron din. Does not align with your brand? Tama. Yes. Meron ako Can you isang cite an example, pare, if that's okay? sample na brands. Alam mo yung mga siguro mga anong tawag dun? Vape, Ma- ganun. No, okay. Sorry. Sugal. Yeah. That's big. Sugal Eh, na online sa Nag-approach sila sa'yo? May mga nag-PPM. So, and in-ignore ko and ayaw ko talaga mag-promote ng sugal kasi mga kasira. that's tough, dude. I heard they give big money. They do. Pero ayun nga, yung oras ng mga tao na naglalaro lang nun, bre, for hours and then losing money. Madami kang madaming maapektuhan ko, i-promote mo yun eh. Mga tao, oras ng tao, buhay ng tao, di ba? Mas nagde-degrade dahil promote mo yung sugal lang ngayon tuloy. Babad sila sa sugal, yun na lang. I know a lot of people fucked up their lives because of gambling. Yeah. Kaya And to give a point na may influence ka na din. yun. Especially yung Tama. age group siguro na influence mo is on the younger side, di ba? Dahil sa kotse rin siguro. Dahil yun. From like grade 7 hanggang yeah. Magpataya, ikaw na lang 30. magpataya sa kanila. Grabe. Okay, that's good na talagang hindi mo... Ayaw ko mag-promote ng sugal talaga. Right, tol. Did you ever think na magpapahire ka sa isang... na like mag-apply ka in a bigger media company? Or do you want it solely yung brand mo lang? Gusto ko rin talaga yung parang yung kayo yung gagawa. Like your team, parang ganun. So, hindi ko iniisip na mag-apply ko like sa ABS-CBN, parang ganun siguro. Something like that. Hindi ko naisip na mag-apply doon kasi I have my own creative parang may creative thing, and hindi nag-align sa mga bigger companies or 'di ba? So kaya parang gumawa ako ng team, umuwi ako dito, gumawa ako ng team, and then yun, ginagawa namin yung mga kailangan namin gawin ngayon. So Tol, just a question going back lang dun sa monetization. Like yung old videos mo na noon mo pa na-upload, do they still make money for you? yes. Meron pa rin. Meron pa rin. Pero investment talaga, guys. So like keep on legit. going. I mean, yeah, it's part. Bumabalik din. Pero yun nga, kailangan mo pa rin sundan yung mga videos na yun kasi hindi naman every time na parang ito yung views. Kaya parang kailangan mo lang maglapag na madami para Okay. para yun na yung mag-earn, yun na yung mo. Nag-harvest ka na talaga. Like, Ito pa, tol. parang- Like, di ba, you made videos before na yung, syempre hindi na monetize. And then there's this part na meron na. Nung na-monetize ka, like your older videos, nag-ano rin ba sila? Pwedeng mag-generate din ng income or no? Nung nag-start ka lang nag-monetize dun lang, tapos dun lang. yung mga future videos, uploads yes. mo. Yun lang. Holy shit. Kaya
kaya ang sad rin na kasi 2 years ago, ganun nangyari sa akin, nag-trending isang video. Pero after na nung trending, dun parang na-monetize. So, wow, that hurts, man. Anong nag-trend? I think birthday ko nun Parang, Sa Jollibee? hindi. Pumunta ako sa SM, ganun. Or sa mga businesses, nanghingi ako ng kahit ano. Wari, nagbebenta ka ng halo-halo. Okay. Ate, pwede ako makahingi ng halo-halo. Birthday ko kasi. Birthday ko ngayon. Naglagay ako ng sash ganun, para happy birthday. So, pumunta ako sa iba't iba. Sa, let's say, parang nagbebenta ng fishball, gano'n. Humingi ako. Kaya birthday ko. Sa SM pa, sa Starbucks, bro. Kapal na mukha ako, bro. Like, humingi ako ng ng birthday present. Parang gano'n. Kung pwede ba ako makalibre ng cup. Makalibre ako ng iced coffee. Dahil birthday ko. So, yun. Brownies, lahat. Binigyan din ako. Yeah. Paano mo na-develop yung confidence na mag-video Diba? outside? Ay, Ako yun yung hindi ko kaya talaga. Tol, tigas lang ng mukha Legit, yun legit. Sanayan lang, legit. Totoo yun. Yeah, put the reps in, di ba? Yun nga It gets sabi nila, bro. easier, Tol. Yeah, It gets legit. easier. Pero talagang nakakahiya, Mas Tol. totoo, nakakaya. Pero, Tol, meron ka ba yung nag-freak out ka na yung like you're filming by yourself na yung you have to film something wide na tayo takbo yung camera ko, mahabol ko ba yun? Ganun. Di naman. Hindi, walang thoughts na ganun. Kasi I can run, I can fight. Oh yeah, oh yeah. So, I think hindi nag-cross sa mind ko ng ganun. Pero dito, sa tingin mo, safe yung mga gamit, ganun? I think so. I think- Tayo na maliit to eh. Like, it's easy to find people. Tama. For now. Yeah. I see, syempre, developing. So initially, did you already think na may future ang content creation? Yes, bro. I think nakita ko siya talaga nung 2021 or 2022. 2020 kasi nung pandemic, bro. Lahat na puro social media. So, wow, like meron talagang alam mo yun, kasi bawal nga lumabas, lahat naka-cellphone, lahat na lang nanonood ng videos, YouTube videos, pictures, lahat. Kaya parang nandun yung future talaga, social media noon. Kaya, hanggang ngayon. Kasi it's evolving. Grabe na yung social media ngayon. Yung influence ng social media. Kaya, super big. Tol, give me 3 names na content creators sa Tuge na you respect. Jet. 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 Hell yeah, Oh, Jet. Let's go. Shout out. Jet. Yeah. Jet. Wala, Okay, hindi yeah. dapat kasali yun. Genius yun eh. Si Pao. Genius yun Si eh. Pao. Yun din eh. Oo. Yun din. Di Mga, ba? Tol, holy ang mga yan. ready na kayo, ha? Thou shall not. Hindi kayo kasali. Yeah. Masyado kayong malakas. Wow. And Van. Ay! Ayun, kasali yun. Legit. Ano yun? Sa Holy Trinity. Tama. Legit. Pero nung nakita ko yung content mo rin, bro, believe din ako, shit. Sabi ko, okay, ako din, gawa din ako. Thank you, bro. Gumawa ako ng Thank you, bro. Gawa din ako. Di ba nung na-inspire ka kay Paolo or kina Jet? Yes, sir. Okay, gumawa siyang video. Okay, na-inspire na ako sa kanya. Gumawa rin ako ng video. So, Tol. okay. Pero feeling ko you're saying this because like may similarity yung ginagawa natin into cinematic shit. Pero, yeah, gets. Alam mo yun, pero meron yung mga ibang content creators na like iba yung They take it goals hard. nila, Okay, right? okay, yeah. Parang yung talagang sa marketing lang, I could name like si yung Kuya PJ. Iba yung sa... Iba yung sa Local kanya. reviews. Sana. It's different but from what we do, but it works. Tama. But respect to everyone, no? Respect to Lane nila everyone. yun eh. Oo, Meron tama. din yung mag-iba-iba ganun, di ba? Pero Request nanonood ako nun. Tama. Iba-iba. Yeah. Fuki na yan, na. Yeah. Okay na yan, na. Ko-challenge. Ganyan sinasabi nila. I'm into that shit. Yeah, Mga okay bro, din keep yun, yeah. going. Nice. Please. Yeah. Dami rin You Tol. mentioned na mag-nurse ka sa So, starting out content creation, ano yung perception ng family mo towards it? Oh, yun nga. 2019. Kasi dapat talaga mag-US Navy ako nun eh. After nung high school graduate ko dun, nag-skip ako ng 2 years nag-work. And then 2017 pala, dapat mag-ano ko, US Navy. So, pero nga, si Trump kasi that time, ayaw niya ng mga immigrant. Ayaw niya ng mga green card holder lang. Ganun. Kaya prioritize yung mga citizen ng Amerika. So ako, na-hold ako ng 1 year and 6 months. Parang gano'n, naghintay ako. Fuck this, sabi ko, uwi na ako ng Pilipinas, mag-aaral ako. So pumunta ako ng 2019 dito sa So ayun. Pero before that, kasi sinabi sa akin ng dad ko na rin, tinanong niya ako, gusto mo ba talaga yung parang yung nursing, parang gano'n? Or dahil sinasabi lang ng tito mo or mom mo. Sabi. Pero yun nga, basta citizen ka ng Amerika, wala nang problema.
Pero kasi ako resident pa lang ako noon, green card pa lang, hindi pa. Parang wala pa yung respect mo na wala pa rin. Parang ganun. So, mas lalo kung illegal ka, 'di ba? So wala. Gusto nila naman mapaalis yung mga illegal immigrants. Pero yun nga, I was a green card holder, na-delay ako ng 6 months. 1 year and 6 months. So talagang sabi ko talaga, balik na lang ako sa Pero yun nga, tinanong ako ng dad ko kanina, kung gusto ko ba talaga yun. Ayun, sinabi ko oo. Or dahil siguro na lang ako na peer pressure lang. Hindi na, parang siyempre, nurse, America, parang gano'n. Stability. I wanted to make them proud, friend. That's about it. Pero iba ibang path ang kinuha mo, no? Pero in-advisean ako ng dad ko doon na, saan ka ba magaling? Tinanong niya, saan ka ba magaling? Pag-video pa, sabi ko. Legit. Tapos bakit hindi mo na doon mas galingan? Alam ko namang nag-video ka na bakit di na lang yun ang yung mas galingan mo pa doon? So yun talaga nag-click yung ko na yun. Yung mind ko rin talaga. Pero hindi pa nag-sink in after ko umuwi dito sa Pilipinas ulit nung nag-aral na ako. Kasi yun, nang nagka-COVID na, yun. Doon na talaga nag-click na, okay, tama ka pa. Parang dapat mas ginalingan ko pa sa pag-video. So yun, mas ginalingan ko na. And then, did you make shit during COVID? Yeah. Gumawa ako ng mga videos kasi ano pa yun di ba bawal like ECQ and shit? Pero parang after few months, parang kailangan mo lang ng mask, parang gano'n. Rock na ito. Mask. Doon. Face shield. Rock na ito. Di ba dito, parang super lockdown talaga dito di ba? Kaya, pero syempre, pag naka-mask ka, as face shield, rock na ito. Ewan ko ba? So at least yung dad mo was actually very supportive. My dad, talagang, gusto niya talagang gawin ko yung kung saan ako magaling. Yun ang gusto niya. So, important talaga yung support system mo. And my mom, hanggang ngayon, parang gusto niya pa rin ako mag-aral. So, iba pa, ewan ko, siguro lang sa pride lang rin siguro. Kino-consider mo pa rin ba doon from time to time? No. Like, does it ever cross your mind? Like, go back to school for media or whatever. It did. Like sa media, pwede. Pero sa nurse. Sa nurse. No, never. No. Hindi na. Yan. That's yan ang isang sikreto sa buhay, bro. Knowing what you want. Hindi rin knowing what you want Alam mo yung ayaw mo. Tama. Huwag mong pipilitin. Takes guts rin talaga to actually pursue your passion. Legit. Yeah, and saka also to say no. To say no. Diba? Andun na Saying no. Nurse, stable, US. Pero yun, mas... Iba rin kasi, I know several people who are like nurses in the US and they're like fucking millionaires. Tama. Grabe. So, nakailang ka sa, or ilang years ka sa Vancouver ba? 2.5. 2.5 years? Yeah. Nag-work ka as media or paano? As what? I worked as media for a while. Like, pero very seasonal kasi, like when winter comes, like everything dies down. Yun ang So, like, I worked some other jobs din. It's very hard. But, like, it's part of the grind, hindi ba? Pero choose hard. Choose hard. Choose hard. Pero ang ka lang din sa Pero ano napansin mo sa parang working sa ibang bansa? It has its ups and downs, tol. Ganun. Parang, I'm not racist of some sort. Minority ako, to be honest. Like, pero alam mo yun, like, whatever skill I work on, I always felt like a minority over there. Like, I don't belong. Parang, this is not what I want in my life. You felt that din, di ba? That's why you went home. Like, whatever we're doing here right now, like, we can do that over there and, like, have even bigger chances, di ba? Pero wala dito yung feeling mong calling mo. Just follow your gut. This is home. Yes, this is home. Any ongoing projects na ninuluto mo pa? So ngayon, gumagawa kami ngayon ng short film about Cagayan tourism short film. How long is it gonna be? Like 7 minutes. Maiksi lang. May laman na ba ang timeline mo? Tapos, tapos na. What are you waiting for? Hindi, sila mag-upload. So 13 ang deadline namin. 13. Okay. Yeah, the 13. Buti nagbigay ka ng time sa amin. Thank you so much. Tsaka ayun, na rin siya, puno na rin yung timeline ko, puno na. Kulay na lang, sound effects, visual effects na lang. So, that's still a lot though. Yeah, dami pa. Pero yan, nandun na. So yun ang ginagawa ko ngayon. And you can, kasi last year nanalo kami ng 100,000 for a short film. Nanalo kami, yeah. 128 plus. No way, saan yan, tol? Who would give that kind of money?
Government. Government. Oh, So, legit. 4 pa na awards. Anong video yan, tol? I'm very curious. Total. Ano yun, tol? Yung Oh, awards Beyonce. namin. Alam ko yun, tol. So, Ay na, pero... nasa siya, So, YouTube. how much did you win? So, 120. How much did you spend? total na-win namin is 128K. I was like, probably like 40 grand. Ganun. Provide namin, talagang Rack ko nag-provide na kami yun, ng- tol. 128. That's like how much? Tol? 88,000 Oh, gains? yung gain. Oo. And, Pero yeah, kasi I'd you're- spend 40K for 88K. But you're Yeah, I'd coming do in na that. hindi mo naman sure kung mananalo ka eh. Tol, So the yun- risk pa lang eh. Pero kasi sa amin, like super They angas know namin. they're great, Yeah. man. yun They Yeah, know yun na they're yung ano great. namin. Yeah. Alam mo, ito pa lang, parang pitching pa lang ng ng ideas. Nag-celebrate na kami that time nun. Grabe, super Manifest namin. talaga. Yeah. Nagpagawa kasi yung tropa ko ng cake. Congratulations. Ang laban dyan, no? Grabe. Feeling kong laban dyan nun, like if anyone can top what you did. Yeah. So, ayan. Yun nga, Parang yung Lewis Hamilton lang yan eh. nice. no? Yeah. Sinet niya yung bar ng Set the greatness. bar. Nice, Diba? nice. Yeah. You can top that. Sorry. Try again. Amin ng prize. So, yun. Talagang nag-iiwan kami ng legacy talaga dito sa So, Good shit, tol. where can we access yung mga videos na to? meron sa YouTube ngayon. Sa Sa YouTube. Cagayan Tourism, yung short film namin. It's called Beyond Sierra Madre. So that was 2023 na short film. 40 grand. You spent 40 grand. Ah, Like, grabe, how yes, yes. much is the biggest you spent on a video? I would say mga 60 solo. Because, Ano yun? For what? For content, parang ganun. Which video? Anong napagastos ka? Isang part, hindi ko alam kung yun yung sa mga early videos ko ng 2022. So, andun yung mga rooftop restaurant, parang ganun. Ayun, okay. Yeah, mga ganun. Meron pa yung nagpa-date ako ng ng 10 dudes versus 1 girl. I parang remember ganun. that. Yeah. So, may mga ganung content. Nagpa-birthday ako sa Jollibee, mga ganun. So, it's kind of expensive din. But I think the most expensive is yung sa rooftop nga. So, I saw that may business ka, di ba? Like dun sa may Cagayan High. Yes, May coffee, Yeah, ka. Nagbabayad ka ng taxes ba sa ganun, bro? sa ngayon, may nanghihingi ng parang pupunta doon, bibigyan ng ticket, tapos babayaran namin. So, I think it's in the city. MSME naman eh. Parang, So, yeah. okay. So, yeah. Ano yun? First, second, third offense? Ganun? Hindi naman. Basta Everyday, lang everyday, ako. Yeah. At least. Okay. Yeah, everyday. So, paano mo naisip yung coffee naman? But coffee. mad? Why coffee? Why Why coffee? coffee? Okay. Mahilig ako sa iced coffee, legit. So, gusto ko talaga iced coffee. Siguro nasa Starbucks ako nun. Bakit magbabayad pa ako ng ganito kalaking price ng isang coffee? So, alam mo yun, parang inadapt ko yung parang bakit pumupunta yung mga tao dun, di ba? Starbucks, di ba? Parang may angas, may dating. So, yun ang parang gusto ko yan sa Mad Coffee. Kapag nakabili ka niyan, bro, Mad ka. you're mad. You can do something, parang yun ang gusto kong ma-share naman sa Grabe. So, yun yung branding ng Mad Coffee Grounds. You can do something, you can do whatever you want, parang ganun. So, I think stay mad talaga sa So, I think that's the branding Ang ganda din ng concept eh, yung naka-cart ka, Yeah. naka-motorcycle ba yun? Cart? Mobile. Tapos, I think yun yung one of the first, Yeah. kasi nag-aaral ako sa Cagayan Tama, High. tama. And mahilig din ako sa Yeah. coffee. Mm. For 5 years, Walang actually 10 ganun. years, walang ganun. Tama. Ang galing. Ang galing. I think that second na nagawa kasi may gumawa rin, nagtambay sila sa may Boulevard, dun sa may Katagdaman. So, sila yung nauna, but yeah. Ang laki ng market mo doon. Cagayan High, CSU. Yes. So, yun ang... Nagko-content ka Ngayon, rin. ngayon, di ba? yeah. Ngayon medyo slow kasi walang school. So, yeah. Yes. Do you plan on moving? Yung Yun ang iniisip ko. Gusto kong idala siya sa crazy idea pero Ilocos, parang ganun. Parang alam mo yun, gagawa ng content. So, every location meron. Money na naman. yan. Gastos na naman yan. Oh, yeah. Yeah. Ganun na nga. And Di mo then, naman pwedeng just- i-travel yun, di ba? Like you have to put it somewhere. No? Sasakay mo siya. Yeah. May kilala ako nagpaparent ng truck. Not gonna do it here. Okay, moving on. sausages. Oh, yung Mad Dogs. California Hot Dogs. So, sa California
hotdogs naman, inspired din ako dun sa mga Mexican na nagtutulak ng food trucks sa Nagtutulak sa mga Naalala events, ko to. ganon. Yeah. And then, inspired lang ako. Gusto ko ibenta, gusto kong idala sa May certain formula ba yun, bro? Kasi nakita ko meron kayong parang sa mga food carts talaga abroad may radish, ganun. Ganyan. Cilantro, onion, bell Oh, pepper. yun. Pero Kompleto solid. But I haven't tried that. Tamales. Time. I'll pass Try by nyo, one bro. of these days. Yeah. Ano, everyday ba yun? Almost every day. Anong hotdog mo, tol? Ano yun? Hungarian sauce. McKenny. Hungarian. Solid. Okay. Tender, juicy. Ba't nyo tinatawanan yun, tol? Legit na masarap yun. You don't know. Masarap yun, legit. Okay. Ayun lang naman ang may ganong sausages. Sino pa bang iba na brands? Like Hindi ko alam, local, hindi ko alam. wala. Ay na, McKenny. Solid. Merch. Merch. Yeah. Mad Crew. Ito yung isa sa first na release ko. First batch na release ko. And then I only want got, one of those. Ganda. Ay, ito hindi pa na-release pala to. So, nasa likod nyo guys, stay mad. Show us. Oh, Mark, nice. check mo nga. Mark, yeah. Stay mad. Nice. Have to stay mad. Yun na. Parang message na gusto kong pakita na just be mad sa gusto mong nangyari sa buhay. Diba? Sa mga viewers din dito, yung mga nakikita nyo sa kahit kanino or mga ina-idol nyo, kaya nyo rin gawin yun, bro. You just have to put the grind on, bro. And We'll be back after this short break. This episode is proudly brought to you by our platinum sponsor, Ong Pediatric and Dental Clinic. Looking for a trusted medical and dental care for your family? Welcome to Ong Pediatric and Dental Clinic, your reliable partner in child, family, and dental wellness. Located at second floor of Chuables Restaurant, Luna and Magallanes Streets, Centro 2, Tuguegarao City. Dr. Chari Ong, a pediatrician and a healthcare advocate, offers compassionate care for children, from consultations and immunizations. For your smile, Dr. Robert Ong, general and cosmetic dentist, brings years of gentle expertise, from braces and root canals to whitening, crowns, dentures, and many more. Open Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. and Sundays by appointment. Book now at 0917-578-3195 for dental services or 0917-511-3919 for pediatrics. Because at Ong Pediatric and Dental Clinic, your child's wellness and your family's smiles are always at the heart of what we do. What began as a small pediatric clinic has now grown into a dedicated space for healing. From one doctor to a team. From serving children, parents, and even grandparents. For 25 years, we've watched families grow, and now it's time we grow with them. Our vision is to be a trusted family-oriented, multi-specialty clinic known for quality of service, patient-oriented care across all ages. Because your health matters at every age and every season. Tuguegarao Child and Adult Care Clinic. Healthcare that grows with you. This episode is made possible by Mad Coffee Grounds, your cozy go-to for good coffee, great vibes, and even better company. Drop by for your caffeine fix and let the good brews fuel your day. Mad Coffee Grounds. Stay mad, brother. And we're back from our break. Well, to start off, gusto ko lang mention yung isa mo pang vlog na malupit, tol. The one where you swapped lives. Yung tayo na pinahiram mo yung kotse mo, ganun. Paano ka naganap, bro? Parang, paano ka namili? Like, sino ang ipagkakatiwala mo yung kotse mo, ganun. Super. But yeah,
talagang nagkakaroon ako ng idea dun sa napanood ko sa Yes Theory. Yung, alam niyo yung Yes Theory. Talagang sila, adventure sila, nagipag-swap sila ng buhay sa sa ibang buhay ng taga-ibang bansa, ganun. Pero sa akin, within the city. So, doon ko na-adapt yung ginawa nila na nakipag-swap sila ng buhay ng very different from their status, parang ganun. So, yun na, doon ako naghanap talaga na... Saan ka naghanap? Sa Amulong. Dito sa... Like, pininpad mo, I have to find someone from Amulong, ganun, no? Hindi naman. Pumunta ako sa Isabela. Malayo masyado. Walang wheeling kasi malayo. So, ayun, pumunta ako sa Solana, Amulong. And then, I think pumunta ako sa Solana. And then may mga estudyante na nagtatambay dun sa isang waiting shed. Tapos ayun, tinanong ko sila, willing ba sila makipag-swap ng life? Right away, parang ganun. Ganun ang ko eh. So, agad-agad. Meron yung isang estudyante doon na yung situation nila is super different dun sa So, yun nga. Ipag-swap ako sa buhay ng isang parang farmer. Parang gano'n. Farmer. Yeah, may farm natin sila. And nagbubuko sila. Nagbebenta sila ng buko. And then, ayun. Yung rides ko doon, kulong-kulong. Ito siya. Kinuha niya yung kotse mo. Buti marunong siyang mag-drive. Yun, okay. Pinatesting ko muna sa kanya. Nung nakauwi na kami dun sa bahay nila. Manual ka? Manual. Shit. Medyo nakita ko How'd he do? Alanganin. Bro, medyo alanganin sabi ko. Anong alanganin? Yung tansya niya o yung pag-clutch niya? Pagtansya, yung clutch, ganyan, lahat. Medyo alanganin. Pero, tinuwala ko pa rin. Wala akong alam mo, it's just a car. Parang ganun ang nakita ko dun eh. Damn. So, ganun ako katapang na i-trust lang na yung kotse dun sa kanya. But yeah, may mga part daw na nag-stall siya sa highway. Ganun. Damn. So, nag-cause siya ng traffic. And then, yung pagkadating niya sa bahay, he scratched my car dun sa may entrance ng namin ng street namin. Kasi, syempre, masikip lang din yung street. But, yeah. I didn't get mad. So, hindi ko na dinamdam. Ano pa bang magagawa ko? Di paggawa na lang and shit. It's not a big deal naman sa akin. Let's talk about dun sa buhay mo na inabsorb mo para sa kanya. Anong ginagawa mo dun? Nakita ko nagbuko ka din, nagluto ka ata, ganun. Nag-chop din ako ng buko, ganun. Nagbenta ako ng buko. Buti marunong ka. Hindi, may nagturo lang sa'yo. Siguro, ginagawa ko na siya noon na mag-chop ng mga buko. So, I think, naging parang natural din siya na na-adapt ko rin. So, ayun, nag-swap kami for a day. Whole 24 hours. So, ayun, nagbenta ako doon, nag-fishing pa kami doon, and pumunta kami sa irrigation, naligo kami doon sa parang tubig sa irrigation. So, I think that's one of the things na hindi ko nagagawa doon sa Tuguegarao, doon sa my city. So, it's fun na na-experience ko. Paano set up niyo nun? Sinong nag-film sa kanya? May kasama ko. Sa kanya? Yung team ko sa dito sa Tuguegarao. And then ikaw, sarili mo? May kasama akong friend. Isa lang. So, daming crew na naman, di ba? It's a lot of work talaga. Friends na, It's a team talaga. It's a team. Yun. Yung ginawa na dito, nag-future sila. Gamit yung kotse mo. Party. Dapat pinag-edit mo siya. Medyo smart din sila no? Nag-edit mo. Yeah. So, ayun. Halos lahat ng ginagawa ko for a day that time. Ginawa nila. Yeah, it's fun. Pa siya doon. Nag-airsoft pa doon siya. Kasi may airsoft ako sa bahay. So, you still friends with him? Ngayon, hindi ko na siya nakakausap. It's been a while. Kaya. Ganun na lang yun no? Pero noon, parang pabisi-bisita naman siya sa bahay pag pupunta siya sa Tuguegarao. Busy na rin siguro. Let's talk about yung isa sa mga favorite videos ko na ginawa mo, yung fireworks sa kotse. Sobrang galing. Bakit mo favorite yun? Ba't mo favorite yun? Ang galing na nung cinematic yung nagpa-fireworks siya dun sa... ang ganda lang. Nagpa-donut ba ako? Nagpa-donut ka. Nasaan ka nun? Saan ka nag-deliver? Bypass. Please safe. Walang problema. Walang dumadaan. So, close pa yun. Ang ganda nun. Yeah. Nasita ka rin ba doon? Hindi. Di ba kasi... Ano ba yun? Mga ko ginawa yun mga 28 na ata ng December. Parang ganun. So, parang before Christmas, parang may ma-upload na ako. Nag-trending siya sa iba't ibang kabansa, hindi lang sa Pilipinas. So may nakikita akong mga taga-Hawaii na nag-ano doon. Sabi ko, iba yung language na, tapos chinek yung language sa ibang lugar. Mga ganong idea, yung mad bro, di ba? That's crazy. Walang gumagawa ng ganun pa na. Kaya nga bro.
So I think that's really the brand ng Sobrang PJ. ganda nung part na nasa bridge ka. Tapos yung kotse mo dire-diretso. Diba? Tapos yung Christmas lights ba yun? Ay, may or- Christmas lights yun. Meron din, diba? meron din. Ganda nun. Tol, meron pa yung ginawa mong like Hollywood shit. Yung drone. Yeah. Grabe. Legit yan, legit yan. JV, Grabe. shout out kay JV. Genius. Yeah. Side shot ba yung sinasabi mo? Tol, tapos yung ano pa, yung your camera. We know that's expensive. Then yung nilagay mo siya yung sa hood. Oh. Yung may suction Yes, kang yes, ginamit. yes, The yes. amount of trust Trust talaga, legit. that you have pre. to give. I know. Tangina. Talagang ako sa gamit. Kung masira ang problema, boom. Diba? Boom. I mean, yun nga, parang kung mas natatakot ka, wala, hindi mo kukuha yung result. Yung, na gusto mo. oo. Yeah. Kaya, wala, be fearless. Taking risks. Tama, taking Yeah. big risk. Yeah. Yun ang isa sa talagang malakas na traits ko siguro. Yeah. Pacman virus. Malapit na. Pacman What do you virus. think about that? Tanda na siya. Ewan ko. Oo. Maybe, I think his time. Oo, tol. Tol. And he looks good in training. He looks good in training, honestly. Pero ganun din naman siya nung training against Ugas. Yeah. That was terrible. Pero tayo na, give him the benefit of the doubt. Hindi naman yun ang kalaban niya dapat. It was supposed to be I don't remember. basta someone else. Na-injure. Spence yata. Spence. Tapos, ayun, nandito na siya. Tapos si Manny Tol, may napanood akong like dalawa na exhibition niya. Bugbog siya, gago. Drug siya. Yung search mo pag ano. So about sa fighting rin pala, sa HQ namin, sa headquarters namin, nagbaboxing rin talaga kami doon. Talagang bugbugan lang as brothers, As brothers. Alam mo yun, talagang kailangan rin natin maka-feel ng pain para mas lalong Tanggal gigil din. Pain. So legit yun. May gloves ka. Talagang May with gloves. force yun. Meron. Meron. Recorded eh. Proper training din ba kayo? Wala. Suntok-suntok lang. Suntukan lang. And then, I have a friend. Tuwan lang. Body-body. Sports fight. Labasan lang ng init. Hindi naman. Parang lang, trip lang namin. Diba? Iba rin yung trip nila, no? Parang, how do you initiate that? Tol, Yeah. It's tukan time. tayo. It's time, bro. Suot mo yung gloves, Bigay bigay mo na. sa kanya. Basta bigay mo na. Suot mo na. Okay po. Suntukan. Pero not gonna lie, ginagawa rin namin nila Kio yan before. Diba? It's fun. Dito, It's fun. dito. Diba? As mga brothers, diba? Parang iba yung ganun eh. Diba? Parang bugbugan. Pero dapat mas masanay tayo sa, diba? Sa hirap. So, Sa car mo, sa Genesis. Ano mga modifications na ginagawa mo? sa ngayon, exhaust lang. Yung exhaust Since you intake. got that, yun lang ang ginawa mo. Exhaust intake, suspension, tsaka rims, tires. Yun. So, wala pa masyado sa engine. So, nung na-score mo yan, stock, ganun? Stock siya. Super Bakit yun? stock. Bakit Genesis? Genesis, I like the shape. Ganda. Tsaka ganun yung kotse mo sa US, right? Coupe siya. May Yeah. ganun ka din sa US. Yes, yeah. So, gusto ko yung shape niya. Hindi siya super liit. Hindi siya super lapad. So, Rear wheel ba siya? Rear wheel. So, yeah. So easy to lift. Yeah. So, yeah, it's fun. It's fun coupe. And then, yung style, gusto ko yung style ng kotse. And Color. Why the color? red siya. Yeah, why Why red? Yun lang yung available. Same. Legit. Kasi, kailangan ko gusto ko yung specs nito. Yung naging Economically, specs. Tol, kumusta siya? Oh, shit. Mileage, Gastos. Yeah. 3.8 liter na V6. Oh, man. Yeah, Oh, man. V6. I didn't know. Sobrang layo. Di ba Yeah. 2.0 ang BRZ? I think. Yeah. Layo. Gastos nun. Gasto, bro. Oo. Di ba? Kaya, pero ayun nga, hindi lang naman basta-basta na ginagamit ko. I mean, hindi ko binili yung kotse para lang, parang for useless. Binili ko siya para mas magkaroon ng attention, and then yung attention maging currency mo, maging pera, di ba? So yun ang talagang So in a way, pinili mo pa rin siya of course, for my brand. to still For part my of your brand. Yes, I branding. kinda understand Hindi that. siya basta na, magkakotse na bibili lang ako ng kotse dahil wala nang hindi. Parte. Yung madness Part nandun. and parcel So, of the brand. Okay. maybe ang dami nag-isip, pwede mong ginamit yung pera sa ibang business, ganito, ganyan. Kung yung business na yun, hindi ko nga may present yung sarili. Oo ko as nga, brands. oo nga. So, yun. Kaya,
Kaya I got that car. So, Mods mo personally, ikaw gumagawa. yeah. Yes. Ako naglagay ng suspension ko, intakes, and yung rims. I mean, pinagagawa ko yung rims, pero in-order ko. Ginagawa mo ng spoiler. Pero, Well, grabe, no? Trusting your instincts have gotten you so far. Siguro dahil nag-start dun yung sa kotse na part is nag-buy and sell ako dun sa Amerika. Pero mahilig na ako ng kotse, pero nag-buy and sell ako. And then, ginawa ko, nakabenta ko ng ating 4 na kotse sa 2 buwan. Ano Parang mga ganun. kotse to? Yung regular cars. Ano, inahente mo? Hindi. Or you Binibili bought ko, it, then... then repair. Repair lang yung mga konting Then repairs you lang. sell it at a higher And selling price. So, dun nag-start yung parang medyo gusto ko ako yung gumagalaw sa kotse ko rin. Kaya it's fun. So, ayun. Tsaka, cinematic din. Ginagawa ko ng cinematic na side yung paggawa ko ng So gagawa ka ng videos. Yun yung ipopost mo sa marketplace. And then... Hindi. Content ko as So, ayun. Hindi lang basta Gaston Genesis. It's part of my branding talaga. Ang galing, tol. Ang galing talaga. Like when you make your videos, wow. Thanks, bro. Yeah. The colors, everything, tol. Yung Thanks. planning, ganun. idea, uniqueness. Takes a lot. Totoo. Walang ibang nakakagawa. Dito, wala pa. Susunod na si Van. Pressure. Sobrang hard i-overcome ang pagsasalita sa harap ng camera. Yeah. Bro. Nandun din ako sa part nun. Pero, oh man. You I think ate it practice and lang. then just kept going, no? Practice, yeah. Sanayan lang eh. Next lang, upload and upload. Legit yun. Doon din ako na Meron ka din namang work na unhappy ka. Like, hindi naman unhappy ka, pero alam mo na it's not your best. Ganun. Then, i-upload mo pa rin. May mga ganun. Ina-upload mo pa rin Oo. Kasi, Bye. You never know, no? Yeah. Kung anong mag-viral. Tsaka, lalo na kapag nag-umpisa ka pa lang, talagang lapag lang ng lapag kahit hindi pa maganda, hindi pa finish yung product or hindi pa super fine yung product, lapag ka ng lapag. So, yun ang natutunan ko. So, yun, nung naglapag na ng lapag ako ng 2022, nakilala nga yun, no? Di ba? What's next for PJ Mad? Aside from the one you mentioned na yung Tugi Cinema. Ano to? Oh, yeah. Aside from that. So, yun ang ginagawa namin ngayon yung Tour Cinema. And then, after that, meron kasi akong client sa Amerika din. Is basically my friend na rin. And dun kami yun yung parang pinaka-source of income namin. Yung client ko dun sa Amerika. So, gumagawa kami ng ads. Ads na pinapadala sa amin yung products and ang ginagawa namin ng ads. Anong industry to, tol? Keychains. Katana keychains siya. So, it's pretty cool na parang nagpa-pop up siya na katana. So, How did you find that customer? siya ang nakahanap sa akin through Facebook Marketplace. Nung nag-pursue na ako dun sa California pa lang, nasabi ko, ito na gagawin ko. And bumili akong camera and then, ayun, nag-reach out siya. Kasi nag-post ako ng flyer ko na parang wanted videographer, parang ganun sa Facebook Market. Doon nag-start. And then nakita niya ako. Pumunta siya sa bahay. Gumawa kami ng ads ng sapatos niya na Filipino? Hindi, siya. Mexican. Oh. Mexican, mixed race. So doon nag-start yung talagang doon niya ako nahanap. Kaya ngayon, we're still a good friend. That's good. Yeah. And ano pa nga, dinala niya ako sa dinala niya ako sa Hong Kong recently. So pumunta siya Hong Kong, pinapunta niya ako sa Hong Kong. Then nag-meet kami sa Hong Kong ulit. So All it's pretty cool. expense paid? Yeah. All Basically, expense yes. paid. Damn. Ganun na yung parang friendship namin na na-build na talaga. So it's been 3 years parang ganun na nag-work na kami sa isa't isa. So yeah. Are you planning to collaborate with any content creators in the near future? Or hindi mo think yung collaborations or what? Okay yung collaborations, pero I think, yun nga, depende talaga sa content na ilalabas mo. Not everyone aligns with your Hindi, style. tama. Yeah. Tama, no? So, yung mga mga- takot din. Kahit idol ka nila. Pag if I do something with PJ, ako mapahamak ako. May mindset ng ganun Yeah, for may sure. mga ganun. Pero sa crew ko, wala eh. Parang talagang Kasi may Mad joke. crew nga eh. Crew mo nga eh. Wala silang takot. Parang ganun. What advice would you give to mga aspiring content creators, mga starting pa lang, mga lost pa, na galing sa Tugi Garaw? I think, mas creators, right? Yeah.
Mas galingan nyo pa and find a mentor na pwede nyo lapitan para mas mapabilis yung progress nyo. Yung 10 years na experience, pwede mo makuha in 2 months. 2 months na pag-work sa kanila. Di ba? So, find a mentor. And that's really big na makapag-level up ng skill mo. So, yeah. Importante yan. Any final thoughts for your supporters? Bro, thank you so much sa palaging panonood and Where can they find you? DJ Matt sa Facebook, YouTube, and TikTok, Instagram. Yeah. Yeah. Follow nyo yan. Follow nyo. follow. Stay mad, bro. Yeah. And yeah. Peace out. Thank you so much, Thank you so PJ. much, PJ. Alright guys, peace out. Peace Kita out. kita sa susunod. Thanks, bro. Thanks, bro. Thank you. Thank you so man. much. Thanks, man. Learned so much from you. Rapid questions lang. Sige, bro. Okay? Favorite local food in Tuguegarao? Pansit. Oh, syempre. Of course. Favorite pansitan? Ah, shit. Luis or Dois? Isa lang. Classic. You gotta choose Isa, one. gotta choose one. Luis na lang din. Sige. Luis na lang. Luis na lang. Anong order mo dun? Basta yung 150 na 150. puro, of course, liver. May add-ons ka. Everything in there. Solid, bro. Dream collab? Dream collab. Hindi ko pa alam. Yung idol ko siguro. Any international tol. Go A-Rock, ahead. maybe. Who? A-Rock. Era. Ang galing siya. Siya ang pinaka-inspo ko sa mga content ko ngayon. Most used app? Facebook. Facebook. Yeah. What's on your playlist lately? Songs? Playlist. Yung kanta namin sa sa short film namin ngayon. Ano? You wanna share that? Hindi, yung sa last. Ano mo? Ano na? Pass the Buck. Pass the Buck by, ano yun? Paano yun? R&B, gano'n. Basta, we'll find out. We'll Pass the find out. Buck. Yeah, Pass the Buck. Tuguegarao in one word. Fire. Fire, bro. Just like this podcast. Thank you so much for watching. Okay. Cheers. Nice one.